Kasi talagang pinaka-goal goal namin, yung pinaka-gusto talaga namin, mahahanap siya, na okay siya. Nanawagan na umano ang pamilya ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan, na sana'y makabalik na ito sa kanilang tahanan ng ligtas. Ito ay noong naglaho na parang bula ang 30 anyos na babae, na ikakasal na sana sa kanyang nobyo, nitong nagdaang linggo lamang, December 14. Kasunod nga nito ay nagbigay ng mensahe sa publiko ang nanay ni Shera, na umaasang isa sa mga araw na ito, ay magpapakita na sa kanila ang dalaga, dahil naghihintay na ang kanilang pamilya. Kung nanonood ka man anak, andito si mama, naghihintay sa'yo. Kung sino man ang nakakita, Shera, ibalik niyo sa akin ng maayos po. At kung siya may po ay sinong kumuha sa kanya ay siguro po may kapatid ka naman po siguro na babae o anak po. Ibalik mo po sa akin sa Shera ng maayos po. Kasi nandito kami, naghihintay kami ng mga kapatid niya, papa niya. Lalo-lalo na si Mark, magiging asawa niya, naghihintay po. Kaya sana po, hipuin po ang isip kung sinong nakakuha ang Shera. Hipuin siya ng Panginoon na para po ibalik sa amin ng maayos po. Mahirap po, napakahirap kasi hindi po ako makatulog. Halos 5 araw na inaabangan ko po yung anak ko eh. Hindi ako makatulog. Sa pagkain ko nga po, halos kape na lang at tubig iniinom ko eh. Kaya yung mga kapatid niya, naawa na po ako eh. Kasi hindi na makapagbiyahe ng maayos. Kasi may pamilya rin po sila. Sa pag-aalala po kang Shera sa kapatid nila. Samantala, patuloy ang isinasagawang operasyon ng Special Investigation Team ng Quezon City Police District o QCPD, hinggil sa pagkawala ng bride-to-be. Ayon kay QCPD spokesperson Feby Madrid, bumuo na sila ng trackers team sa iba't ibang police units, para tulungan ang mga operatiba ng Fairview Police Station, na siyang may hawak sa kaso ng pagkawala ni Shera. Base sa ipinakalat na missing poster, huling nakita ang missing bride-to-be sa North Fairview Petron, Quezon City, noong December 10. Sabi naman ng groom-to-be ni Shera na si Mark R.J. Reyes, nagpaalam ang kanyang future wife na bibili lang ng sapatos, na gagamitin sa kanilang kasal, na dapat sana'y naganap nitong December 14. May 20,000 reward ng inalok ang pamilya ng dalaga, para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para matagpuan si Shera. Nung December 10 po, at Wednesday po, magkausap po kami nung starting nung na-receive niya yung wedding gown niya. So, nung na-receive niya po yun, nagpaalam siya sa akin agad na pwedeng bumili siya ng sapatos. So, sabi niya sa akin, mag-Fairview Center Mall na lang daw siya para makamura. So pumukay naman po ako. Tapos yun po, nagbalot-balot din siya sir ng mga giveaways namin sa kasal. Then, around 1:18 PM po nga, yun po yung last na chat niya sa akin na pupunta na nga daw po siya ng center mall. Then iiwan yung cellphone niya for para makapag-charge. Ngayon po, pagdating ko po ng bahay po around 5 AM po, nagtaka na po ako kasi bakit wala pa siya. Sabi ko, pero hindi ko pa po talaga agad na inisip na na hindi pa siya nakaka-uwi. Kasi usually po, mga around that time din po, namamalengke din. So, nung mga nag 6 PM na po, doon na po ako na medyo parang sobrang tagal na. Doon na po ako nag-reach out po sa mga kapatid niya. Sabi ko, tara punta tayo ng Center Mall. Pinabahal na ako doon kasi sobrang tagal na, parang 5 hours na mahigit. So sabi ko, nagpasama ko sa kapatid niyang isa na punta na tayo ng Center Mall kasi i-check natin kung nandun siya. Nag-ikot na po kami doon. Nung hindi po namin siya makita nung mga 6 to I think 7 PM, pumunta na po kami ng Barangay North Fairview. So doon po namin unang nakita po yung CCTV na meron po kami ngayon na nakita po siya sa I think McDo mga around 129 gano'n McDo. Dito po sa Atherton din po.
Tapos yung pinaka-last scene po sa kanya is around 1:37 PM. Doon na po sa may Petron North Fairview po. So, yung naging problem lang po namin, sir, hindi po kasi namin malaman kung nakasakay siya during that time. Kasi po yung CCTV po is putol na po siya. So, So, yun po. hindi siya nakarating ng mall. Yun po yung lead po sana, sir, na kailangan po namin na mahanap kung nakasakay po talaga siya papuntang Center Hall. Bukod sa paghanap sa mga CCTV, nag-report na kayo sa police. Yes po, nag-report po kami agad, sir, ng police station ng mga I think around 8 PM po nung same day po. Then, ang sabi nga po sa amin as advice po is, syempre po, yung the 24-hour rule po na before na ma-declare po as missing. So, winait po namin yun, pero bumalik po kami agad ng police station ng around 10 AM to request po sana ng CCTV from the mall po. Yun po. So, may nakuha ba kayo sa CCTV Ah, sa mall? Yun po, nag-review po kami ng mga CCTV sa Fairview Center Mall. So, nakapag-review naman kami ng at least, I think, 3 CCTV footages din po yun. Pero wala. Pero wala po. Ngayon po, meron po kasing CCTV doon na I think yung sa main entrance po, yung as per the management po ng Center Mall is under maintenance po. So, yun po yung hindi po namin ma-check kung nakapasok ba or nakalabas po. Opo, actually po, nung pa lang, I think Friday pa lang yun, sir. Nag-ano na ako, sabi ko, cancel ko na yung kasal. Kasi po, parang sabi ko hindi na appropriate kung makita ko siya mamaya or sa kinabukasan na ituloy pa yung kasal kasi nga po, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, baka na trauma, mga ganun po. Kaya sabi ko, parang hindi magandang mag-celebrate na ituloy na Kailan lang dapat kasal nyo? ngayon po, sir. Anong oras dapat? 4 PM po today. So, lahat naka-ready na. Lahat po naka-ready na po, sir. Sobra, sir. Pero yung pakiramdam po, sir, ang pinaka-goal ko talaga ngayon, sir, wala na akong talagang pakialam dun sa nagastos namin, sa preparations namin. Ang pinaka-importante talaga sa akin yun, sir, makabalik siya ng maayos, sir. Sir, wala po talaga kaming napag-awayin during that day. Sobrang, yun nga po sabi ko nga po sa inyo, dumating yung mga wedding accessories namin during that day. Sobrang excited kami, especially siya, sir, kaya nga napaisip siya na bilhin na din siya agad. Ngayon po, nakabili na po siya agad nun. Yun nga po, nagpaalam na siya sa akin. Ayun po, sir. Gano'n ka? Yun nga po, sir. Medyo mabigat po talaga sa loob actually, sir, na biglang nawala. Kasi siyempre, sir, ilang taon din kasi namin siya pinagandaan. 2023 pa lang po, sir, na po kami, engaged na po kami. Then, yun nga po, kasabay po nito po, sir, magte-10 years na rin kami itong January. Kaya sobrang excited kami, sir. Then, ang dami namin plano, sir, talaga na gawin after the wedding kasi wala din po kaming anak, gusto namin magkaanak, gusto namin paayos yung bahay namin, maganda. Kaya po sobrang mahirap po talaga. So, kayo ay nagsasama na pala kayo? Opo, sir, since ng pandemic po. Hello. Kasi, po, 100% work from home po kasi yun. So, usually po, nasa bahay lang yun, lalabas lang po yun pag, mamamalengke, or pag may po kami, galap po kami outside, yun po. So, wala kang idea talaga kung nasaan siya ngayon? As of now, sir, wala pa po kaming lead kung talagang nasaan po siya ngayon. Baka nanonood siya ngayon, o kung sinong may hawak sa kanya, anong gusto mo sabihin? Especially po sa ko po, kay Mahal, Shikara, uwi ka na, kasi hindi lang naman ako yung naghihintay sa'yo dito. Ang dami nagmamahal sa'yo, mga katrabaho mo, mama mo, ilang araw nang walang tigil ang pag-iyak. Papa mo, hanggang ngayon may sakit pa rin, hinihintay ka namin dito. Kung sino man po yung may hawak sa kanya, please lang po, pakiusap po, ipakiingatan po kung huwag niyo pong sasaktan. Yun lang po. Sana po, ibalik niyo po sa amin ng maayos po. Marami pong nagmamahal kay Shera po. Sobrang bait po ng tao po po yun. Siya ay wala siyang trabaho ng bahay lang? May may trabaho po siya as a bookkeeper po. Bookkeeper? Opo. Ikaw ay? IT po ako. IT? Opo. Sige. Sir, sobra sir. Yun yung tao sir na sir. Alam mo yun, ang hirap ang hirap awayin ba kumbaga kasi parang ikaw yung may awayin yung mga ganun sir, tapos siya lang talaga sir yung o di mga sabihin siya yung talagang nagpabago sa akin sir, siya yung talagang nagtiyaga sa ugali ko sir, hanggang sa parang tinagaw niya ako ng tinaga sir, hanggang sa maging fit ako na partner sa kanya na ito to the point na ito sir, nag-decide na nga kami magpakasal.